Mahirap talagang magtiwala sa mga nilalang na bago pa lang natin na nakilala. Kadalasan ay sila pa ang nagiging ugat ng ating kapahamakan. Magandang araw po sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ninpa. Hindi ko tunay na pangalan. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aming personal na karanasan ng aking pamilya noong naninirahan pa kami sa gawing Ilocos. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lokasyon ng aming bahay upang mapangalagaan ang pribadong buhay ng mga residenteng naninirahan doon. Taong 2000 noong maganap ang aming karanasan. Dalagita at binatilyo pa kaming magkapatid. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang mga alaala noong nasa sekundarya pa lamang kami ng kapatid ko na si Marco at payak pa ang pamumuhay naming mag-anak. Mangingisda ang aming ama. Samantalang pa extra na labandera naman ang aking ina sa isang may kayang negosyante na malapit sa aming bahay. Nakakaraos naman kami sa pang-araw-araw at nakakakain ng 3 beses. Kaya naman nagpapasalamat kami sa Diyos sapagkat hindi niya kami pinababayaan. Maraming tanim na gulay si Nanay Loida sa kanyang bakuran. At sa tuwing umuuwi si Tatay Filimon galing sa laot o di kaya ay kapag sumasapit ang araw ng kanyang pamamahinga, ay siya ang nagluluto ng aming makakain. Masarap magluto ng ulam si Tatay Filimon kaysa kay Nanay Loida. Kaya naman kahit simpleng ginisang gulay ay busog na ang aming pamilya. Napakadalang naming makakain ng karne. Parating gulay at isda ang aming nakakain sa araw-araw. Iba-iba lang ang estilo sa pagluluto ng mga gulay at isda. Bagamat nakakasawa sa panlasa, hindi naman kami nagkakasakit sapagkat masusustansyang pagkain ang aming kinakain. Minsan ay dumako ang isang araw kung saan hindi na nakatiis ang kapatid kong si Marco noong makita niyang may ginisang sigarilyas sa aming hapagkainan. Walang kagatol-gatol siyang nagreklamo sa aming ulam kaya nasermonan siya ni Tatay Filimon. At pinaalala pa nito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pagkain na nagbibigay buhay sa amin sa araw-araw. Simula noon ay nasanay na ang mga panlasa namin sa pang-araw-araw na ulam. Hindi na rin magawang magreklamo ni Marco sa ulam namin at ipinagpasalamat na lamang namin sa Diyos na may pagkain kami at walang nangyayari sa aming masama. Pero sa totoo lang po ay maswerte na lang kaming magkapatid sa tuwing iniimbitahan kami ng mga kamag-aral o kaibigan namin na dumalo sa mga handaan, pista o maging mga kaarawan. Doon pa lang kami nakakatikim ng masasarap na iba't ibang putahing karne. Mayroon pang pangyayari noon na inabot kaming magkapatid ng alas 7 sa bahay ng aming kaklase sapagkat natapos kami ng assignment. Medyo kumakalam na ang sikmura namin ni Marco kaya naman niyaya kami ni Sheila na aming kaklase na doon na maghapunan sa kanilang bahay bago kami umuwi. Tumanggi kami pero napilitan na rin kaming magkapatid lalo pat naamoy namin ang masarap na tinola na inihanda ng ina ni Sheila. Ganoon na lang kalakas ang gana namin sa pagkain ng magbagsaluhan ng masarap at kalulutong tinola. Kasabay pa nun ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas ng bahay. Napansin ng pamilya ni Sheila na mukhang gutom na kami at sabik sa ulam na karne. Kaya naman naikwento namin sa kanila na madalang kaming makatikim ng karning baboy, manok at baka sa aming bahay. Kalimitan ay isda at gulay ang pang-araw-araw naming kinakain. Nahihiyaman kaming magkwento pero nasurpresa kami ni Marco noong magsalita ang ina ni Sheila at sinabi niya sa aming maswerte pa din kami at nakakakain kami ng masusustansyang pagkain. Maganda naman daw ang epekto sa katawan ng mga yon kaya mas mainam na gawing ulam. Hindi rin kami nagtagal sa kanilang bahay at matapos na tumila ang ulan ay nagpaalam na kami sa pamilya ni Sheila. Inihatid naman kami ni Sheila sa may labasan kung saan may dumating na tricycle driver na naghatid sa amin sa pag-uwi.
Noong makarating kami sa bahay ay pinaliwanag namin sa aming mga magulang kung bakit kami ginabi sa pag-uwi. Gayon din ang paghahaponan namin sa bahay ni Sheila. Nakita namin na medyo nalungkot si Nanay Loida at Tatay Pilimon sapagkat naghanda pa sila ng sinabawang gulay para sa aming dalawa. Nahiya naman kami ni Marco kaya naman sinikap pa rin namin kumain ng hapunan kahit na busog na kami. Bago kami natulog ay bumakas na sa mukha namin ang kasiyahan. Gumaan ang loob namin ni Marco sapagkat nakatikim kami ng masarap na ulam. Masaya na kami sa ganoong bagay, siguro sa ibang tao ay mababaw na dahilan lang yon. Pero para sa aming magkapatid ay malaking bagay na rin ang makakain ng masarap na lutong karne. Isang araw sumapit ang kaarawan ni Nanay Loida. Malaki ang perang naiuwi ni Tatay Pilimon sa kanyang napagbentahang isda. Mayroon din siyang nakabukod na nahuling matatabang isda mula sa laot. Balak niyang idagdag yun sa paghanda, gayon din ang paggigisa ng mga gulay na ilalagay sa pansit at iba pang ulam. Humiling kami ni Marco na kung pwedeng bumili si Tatay Pilimon ng karning baboy para sa kaarawan ni Nanay Loida. Total ay espesyal na araw yon at minsan lang kami makakatikim ng karning baboy sa aming bahay. Medyo naaawa naman sa amin si Tatay Pilimon kaya kumuha siya ng pera, kaya lang ay hindi siya maaaring lumabas ng bahay. Gayon din si Nanay Loida sapagkat abala sila sa pagluluto at paghahanda ng mga lulutuing pagkain. Inutusan na lang kami ni Tatay Pilimon na kami na mismo ang bumili sa palengke habang hindi pa sumasapit ang tanghali. Sa sobrang kagalakan ay kaagad naman kaming pumayag at dali-dali naming kinuha ang pera at pagkatapos ay kumuha kami ng sisidlan saka lumabas ng bahay. Sa wakas ay matutupad na ang kahilingan naming makatikim na muli ng inaasam naming lutong karne sa pagkainan. Nag-abang kami ni Marco ng masasakyang tricycle. Makalipas ang ilang minuto ay may dumaang tricycle driver at nagpahatid kami sa palengke sa bayan. Habang bumabiyahe kami ay ganoon na lang ang kasabikan naming makarating ng palengke at bumili ng karne. Nagawa pa nga naming magkwentuhan at mag-isip kung anong masarap na putahe ang pwedeng lutuin para sa kaarawan ng aming ina. Hindi naman ganoon kalayo ang palengke kaya nakarating din kami kaagad, kaso pagsapit namin sa mismong palengke ay wala na kaming inabutang nagtitinda ng mga karne. Kumausap kami ng ilang tindera at napag-alaman naming marami palang mamimili ang dumating at pumakyaw ng mga karne. Kaya maaga pa lang naubos na ang mga ibinibentang karning baboy at manok at baka. Bagsak ang balikat namin habang naglalakad sa kahabaan ng daan. Ganoon na lang ang pagkadismaya namin at pagkabigo. Hindi kami makakatikim ng karne sa kaarawan ni Nanay Loida. Matatagalan pa siguro bago na naman kami makakain ng masasarap na pagkaing may halong karne. Naglakad-lakad pa kami at nagpalinga-linga sa paligid. Hindi pa rin kami nawalan ng pag-asa at umaasa kami na baka may masusumpungan pa kaming tindahan ng karne. Dumako kami sa may bahaging dulo ng palengke at saglit na napahinto sa may isang tabi ng biglang namataan namin ng isang matandang lalaki na sumesenya sa aming magkapatid na lumapit sa kanyang maliit na pwesto. Ayaw pa sana naming lumapit sa pwesto ng tindero, kaso ay nagulat kami sa aming mga nakita. Namilog ang aming mga mata nang makitang may mga karning baboy na nakahanay sa loob ng tindahan. Nagkatinginan kami ni Marco at may gumuhit ng ngiti sa aming mga labi. Gumanti ng ngiti ang tindero at inalok niya kaming bumili ng kanyang mga sariwang karning baboy. Nabanggit niya sa amin na hindi kaagad naubos ang kanyang mga paninda. Kaya naman pilit niya itong ipinagbibili sa mga mamimiling gusto pang makakuha ng karning baboy. Pinagmasdan naming mabuti ang mukha ng matandang lalaki at sa tingin namin ay mabait siya. Maaliwalas ang kanyang anyo at pakiramdam ko ay hindi niya kami niloloko. Kaya naniwala kami sa mga sinasabi niya. Isa pa, naisip naming magkapatid na kung hindi kami bibili ng itinitinda niyang karne
ay siguradong wala kaming ibang mabibilhang tindahan sa palengke. Walang pag-aalinlangan na tinanggap namin ang kanyang alok at bumili kami ng karning baboy. Mukhang sariwa at talagang malaman ang karne. Nakakatiyak kaming malinamnam yun at siguradong matutuwa ang aming mga magulang. Tuwang-tuwa sa amin ang matandang lalaki na nagpakilala bilang Mang Delio. Bago pa kami makapagbigay ng bayad at makapagpaalam ay kinausap niya kami at nasabing hindi pamilyar ang mukha namin. Tila mga bagong mamimili kami sa palengke. Ngumiti si Marco at tumugon siya kay Mang Delio. Nabanggit niya na napag-utusan lang kaming magkapatid ng aming ama na bumili sa palengke. Dinagdag pa niya ang impormasyon at sinabi sa tindero ang mismong lokasyon ng aming bahay. Gusto ko sanang kalabitin at kumprontahin si Marco subalit huli na ang lahat. Tumango sa kanya ang tindero bilang pagsang-ayon bago kami nagpaalam sa kanya. Noong medyo nakakalayo na kami sa pwesto nito, ay pabulong kong kinausap si Marco at pinayuhan na sa susunod na may makausap kaming mga estranghero ay huwag siyang basta-basta magbibigay ng personal na impormasyon, lalong-lalo na ang pagbibigay ng direksyon ng aming bahay, sapagkat hindi namin kilala ng lubusan ang mga taong nakakasalamuha namin. Sumang-ayon at humingi sa akin ng paumanhin si Marco. Napabuntong hininga na lang ako. Naisip ko na wala na akong magagawa at nangyari na ang lahat at hindi na mababawi lahat ng mga sinabi ni Marco kay Mang Delio. Nagpatuloy na lang kami sa paglalakad hanggang sa makalabas kami sa palengke. Bumungad sa amin ang preskong simoy ng hangin. Naisip na naming umuwi kaya humanap na kami kaagad ng masasakyang tricycle patungo sa aming bahay. Mabuti na lang at hindi kami natagalan sa pag-aabang. May humintong tricycle sa aming harapan kung kaya't mabilis kaming sumakay at sinabi sa driver kung saan kami nakatira. Sumapit ang tanghali at nakauwi kami ng ligtas sa aming bahay. Sabik na sabik kaming pumasok sa loob. Katatapos mag-ihaw ng isda ng aming ama at kasalukuyan namang nagluluto ng pansit si Nanay Loida. Ipinakita namin ni Marco ang dala naming karne. Nangislap ang mga mata at tuwang-tuwa si Nanay Loida pagkakita niya sa karning baboy. Sariwang-sariwa ito at mamula-mula. Kitang-kitang malusog ang karne. Inilapag namin ni Marco sa lababo ang karning baboy at naghanda si Nanay Loida ng mga kalamansi at lagayan ng karning baboy. Kitang-kita pa ni Tatay Pilimon na sariwang-sariwa ang karne. Nagpakwento pa siya sa amin ukol sa pagbili namin ng karning baboy sa palengke. Hindi na namin napigilan ang aming mga sarili at isinalaysay namin ang buong pangyayari mula sa pagdating namin sa palengke hanggang sa makilala kami ng isang tinderong matandang lalaki na nag-alok sa amin ng karning baboy sa palengke. Tinapos na muna ni Nanay Loida ang pagluluto ng pansit, gayon din ang paghahanda ng mga sangkap na gagamitin sa karning baboy, habang nakababad ito sa maraming kalamansi na may halong iba pang rekado bago lumapit sa aming mag-aama at nakipagkwentuhan. Makalipas ang ilang minuto, huminto kami sa pagkwekwentuhan nang naamoy kaming mabahong amoy na nagmumula sa kusina. Nakakasuka ang amoy na para bang mayroong nabubulok na pagkain. Nagtungo kaming mag-anak sa kusina at inalam kung anong pagkain ang pinanggagalingan ng amoy. Nagulantang na lang kaming lahat noong makita naming umuusok at nagbabago ang anyo ng karning baboy na nakababad sa kalamansi. Noong una ay mamula-mula at sariwa ang karne, pero noong umusok yun ay umiitim at tila nabubulok na karne. Napamulagat at napamura si Tatay Pilimon habang sumisigaw sa sobrang gulat si Nanay Loida. Nangilabot at hindi kami makapaniwala ni Marco sa aming nasaksihan. Inutusan kami ni Tatay Pilimon na igayak ang nabubulok na karning baboy at ibalik sa matandang tindero sa palengke. Kasabay nun ang pagbawi namin sa aming ibinayad.
Sa takot namin na baka kaming magkapatid ang balingan ng galit ni Tatay Pilimon ay kaagad kaming sumunod sa kanyang ipinag-uutos sa amin. Iginayak namin ang karning baboy at nagtakip na lang kami ng mga ilong sapagkat hindi namin makayanan ng mabahong amoy mula sa nabubulok na karne. Nagpaalam kami sa aming mga magulang at lumabas ng bahay. Sumakay kami sa tricycle pabalik ng palengke kaso ay inabot naman kami ng kamalasan. Nang makarating kami sa palengke at nagtungo sa dulong bahagi ng mga pwesto ng tindahan, ay hindi na namin matagpuan ni Marco si Mang Delio. Ipinagtanong na namin sa iba pang mga tindero at tindera sa palengke kung nakikilala namin ang matandang lalaki, ngunit walang nakakakilala dito. May isang tindera na nagpakilala bilang Aling Tasya ang nagtanong sa amin kung anong pakay namin sa matandang tindero at kung bakit namin ito hinahanap. Napilitan kaming ipagtapat sa kanya ang katotohanan at ipakita ang nabubulok na karne mula sa dala naming sisidlan. Halos mapasuka ang tindera pagkakita niya sa karning baboy pero iminungkahi niya sa amin na magtungo kami sa bahay ng isang albularyo na nagngangalang Protasio at ipasuri namin ang naturang nabubulok na karning baboy. Malayong kamag-anak pala ito ng tindera at ibinigay niya sa amin ang eksaktong direksyon kung paano makakarating sa bahay nito. Kahit medyo kinakabahan kami at naguguluhan ay nagpasalamat pa rin kami sa malasakit sa amin ng tindera. Lalo pat pinayuhan niya kami sa susunod na bibili kami ng karning baboy ay kikilitasin naming mabuti ang nagtitinda gayon din ng karning binibenta. Inalok pa niya kami na kapag naisipan naming bumili ng karning baboy sa mga sumunod na araw na mayroon siyang ibinibenta, ay sa kanya na kami bumili sapagkat ligtas at sariwa ang mga ito. Ngumiti kami at nagpasalamat pagkatapos ay mabilis kaming lumakad palabas ng palengke. Hindi na kami sumakay sa tricycle. Naisip naming malapit lang ang naturang bahay ng albularyo. Kaya mas makakabuti kung maglalakad kami at ipagtatanong na lang kung saan mismong direksyon ng bahay nito. Naglakad-lakad kami at may napansin kaming bahay na yari sa kahoy at pawid na bubong. Nagtanong kami sa ilang residenteng nakasalubong namin at nabanggit nila na doon nga nakatira sa bahay na gawa sa kahoy ang naturang albularyo. Nagpasalamat kaming magkapatid at nagtungo kami sa saradong bahay. Kumatok kami sa pinto at mabilis na bumukas ang pinto. Tumambad sa aming harapan ng isang makisig na lalaki. Tansya namin ay nasa 40 na itong mahigit. May mangilan-ngilang mapuputing buhok pero may kapamahalan ng anyo nito. Tinanong niya kami at kung anong pakay namin sa kanya at kung bakit kami nagtungo sa kanyang bahay. Walang atubiling nagpakilala kami ni Marco sa albularyo at ipinagtapat namin ang aming hangarin sa aming pagpunta sa kanyang bahay. Gayon din ang pagpapakita namin ng nabubulok na karning baboy. Nangislap ang mga mata ng albularyo. Gumuhit ang masamang ekspresyon sa kanyang muka habang pinagmamasda ng karne. Naghintay kami ng ilang saglit at maya-maya ay pinapasok niya kami sa loob ng kanyang bahay. Isinarado niyang mabuti ang pinto at naamoy namin ni Marco ang mabahong amoy ng insenso at kamangyan sa buong paligid ng bahay. Pinaupo kami ni Mang Protasio sa isang mahabang kawayang upuan at doon namin inilabas ang nabubulok na karning baboy na umaalingasawang amoy. May kinuhang mga kalamansi ang albularyo at pagkatapos ay bumulong siya ng kakaibang lingwahe na hindi namin maunawaan. Pinatakan niya ng kalamansi ang karne hanggang sa umusok ito at magbagong anyo. Namilog ang mga mata namin ni Marco nang makita ang naging piraso ng mga daliri at ngipin ng tao ang naturang karne. Nandiri pa kami nang biglang lumabas ang maraming uod mula sa mga daliri at ngipin ng tao. Nawala ang karning baboy at napalitan yun ng bahagi ng katawan ng tao. Kumisap-kisap mata pa ako para makasigurado sa mga nakita ko. Walang nagbago sa imahe nito kaya naman nangilabot ako noong rumihistro sa isip ko na hindi ako namalikmata. Totoong bahagi ngayon ng katawan ng tao
Sumandaling tumahimik ang paligid. Hindi nagtagal ay nagsalita ang albularyo kahit paano ay naibsa ng kaba naming magkapatid. Ipinaliwanag niya sa amin na posibleng gusto kaming yang gawin ng aswang na nagbigay sa amin ng karning baboy. Dagdag pa niya na hindi pangkaraniwang aswang ang nakausap namin. Sa kadahilan ng maaga pa ay nakagawa ng tagabulag ang aswang para gawing karning baboy ang bahagi ng katawan ng tao at ang masaklap pa ay mukhang namarkahan pa kami ng aswang. Tinanong niya kami kung sinabi namin sa naturang tindero kung saan kami nakatira. Medyo nahiya pa kami at natakot sa maaaring mangyari. Pero nagtapat si Marco na siya ang nagsabi sa tindero kung saan ang eksaktong lokasyon ng aming bahay. Nasapo ni Mang Protasio ang kanyang ulo at sinermonan niya kaming magkapatid. Binalaan niya kami na sa susunod na makainkwentro kami ng mga estrangherong tindero sa palengke ay huwag kami basta-basta magtitiwala at magbigay ng personal na impormasyon sapagkat maraming dayuhan o nagbabalat kayong mga tao para makapambiktima ng mga inosente. Lalo pa kaming kinabahan noong sabihin niya sa aming masusundan kami ng aswang at malalaman niya kaagad ang mismong kinatitirikan ng aming bahay. Nakaramdam kami ng pagsisisi sa nagawa naming pagkakamali. Kaya lang ay huli na ang lahat para magsisihan pa kami ni Marco. Naisipan namin na naging mahina kaming magkapatid. Nagpalin lang kami sa isang aswang dulot ng kagustuhan naming makatikim ng masarap na lutong karne. Kahit sa ang banda namin, timbangin ng sitwasyon ay talagang malaki ang kasalanan namin. Maya-maya ay tumayo ang albularyo at kinuha ang mga bahagi ng katawan ng tao. At tinapon ng mga yon pagkatapos ay kinausap niya kami ng masinsinan at nag-alok ng tulong. Balak niya kaming samahan sa aming bahay subalit nangamba kami na baka mapagalitan kaming magkapatid ng aming mga magulang. Ipinagtapat namin kay Mang Protasio na kaarawan ng aming ina at siguradong maraming bisita ang dadalo sa aming bahay. Umiling-iling si Mang Protasio at nabanggit niya na kailangan mapigilan na muna ang pag-iimbita ng mga bisita at kung maaari ay ang mag-anak na lang muna namin ang magdiwang ng kaarawan sapagkat posibleng dumating ang aswang at obserbahan kaming mabuti sa aming bahay bago kami pagpapatayin. Kaya habang maaga pa ay gumayak na kami. Nagdala ng mga pangontra sa aswang si Mang Protasio at sinamahan kaming magkapatid sa aming pag-uwi sa bahay. Pagbalik namin ay nakahinga kami ng maluwag noong matagpuan naming wala pang mga bisita sa loob ng bahay. Hindi pa pala nakakapag-imbita ang aming magulang ng mga ilang piling kapitbahay at kaibigan. Hinihintay pa pala nila kaming makauwi upang malaman kung mayroon kaming nabiling kapalit na karning baboy bago sila mag-imbita ng mga kapitbahay at kaibigan na magtungo sa aming bahay. Ipinaalam namin sa kanila na wala na kaming nabiling pamalit na karning baboy. Napalingon ang aming magulang sa naturang albularyo. Marahil ay napulo sila ng kuryosidad sa presensya nito. Napakunot ang noo ni Tatay Pilimon. Lumapit silang dalawa ni Nanay Loida sa aming magkapatid. Naguluhan sila kung bakit may kasama kaming albularyo. Tinanong nila kaming kung anong nangyari sa pagsasauli ng karning baboy sa tindero na binilhan namin. Kaya isinalaysay namin ni Marco ang buong katotohanan. Nagulat ang aming mga magulang at nakita namin ang hilakbot sa kanilang mga mata at kasabay nun ang magkakasunod na pagkalam ng aming mga sikmura. Indikasyon na gutom na kami. Sa tagal ng oras na pamamalagi namin sa labas ng bahay, ay noon lang kami ulit nakaramdam ng gutom. Naisip naming tanghali na pala noong mga oras na yon. Kaya naman kumain na muna kaming lahat ng mga nilutong inihaw na isda. Gayon din ang masarap na pansit ni Nanay Loida. Nabusog kami ng husto kahit walang putahing karne. Kahit paano ay masaya naman kaming naidaos ang kaarawan ni Nanay Loida. Kahit walang bisita o magarbong handaan. Ang hinihiling lang namin ni Marco ay magkaroon siya ng maayos na kalusugan at maging matibay ang aming pamilya.
gayon din ang kaligtasan namin sa aswang na gustong gumawa sa amin ng karahasan. Pagkatapos naming makapangtanghalian kasalo si Mang Protasio, ay nag-umpisa na siyang gumamit ng orasyon sa aming bahay. Pinausukan niya ang loob at labas ng aming bahay. Kasabay nun ay naghagis pa siya ng asin sa bawat sulok at umusal ng mahahabang orasyon na marahil ay pantaboy sa aswang. Matagal ang ritual na kanyang ginawa bago niya binigyan ng buntot pagi si Tatay Pilimon at iba pang mga pangontra sa aswang. Nabanggit pa niya sa aming nagtangkang makapasok sa bakuran namin ng aswang, subalit napigilan niya ito at nasugatan sa pamamagitan ng ginamit niyang orasyon. Malalim ang sugat na nilikha niya dito kaya nakakatiyak siyang hindi na ito mabubuhay sa kasunod na araw. Nakilala din niya ang aswang at nalaman pa niya kung saan ito nakatira. Halos manghina si Mang Protasio at kamuntik mawalan ng malay. Mabuti na lang at kaagad namin siyang naalalayan. Malakas na orasyon pala ang ginamit niya para sa aswang, kung kaya't nakonsumo niya ang kanyang enerhiya na nakapagdulot sa kanya ng panghihina at pagkahilo. Nagpasalamat naman ang magulang namin ni Marco sa pagliligtas sa amin ng albularyo. Minabuti namin siyang patuloyin at pagpahingahin na muna sa buong magdamag sa aming bahay upang makapag-ipon siya ng panibagong lakas sa kasunod na araw. Hindi naman tumanggi ang albularyo. Bagkus ay nagpasalamat siya sa pagpapatuloy sa kanya ng aming magulang. Sa buong gabi ay wala namang kaming narinig o naramdamang anumang mga kaluskos o ingay sa labas ng bahay. Sinigurado ni Mang Protasio na hinding-hindi makakapasok sa loob ng bahay ang aswang. Marami siyang orasyong ginamit upang mabakuran ng aswang, kaya hindi ito basta-basta makakapasok sa aming bahay. Bagay na nakapagdulot sa amin ng kapanatagan ng kalooban. Pinagsaluhan na lang namin ng mga inihandang pagkain, bagamat hindi nakapag-imbita ng mga bisita. Masaya at nagpapasalamat pa rin kaming mag-anak sa Diyos sapagkat lumipas ang maghapon at walang napahamak sa amin sa kamay ng aswang. Matapos naming makapagdasal ay natulog na kami ng mahimbing. Mapayapa kaming nakatulog sa magdamag. Kinabukasan maagang gumising ang aking mga magulang, partikular ang albularyo. Maaga silang nag-almusal at naghanda. Naisip ni Tatay Pilimon na samahan si Mang Protasio upang alamin kung saan matatagpuan ang aswang. Pumayag naman ang albularyo at binilinan ni Tatay Pilimon si Nanay Loida ng mga pangontra sa aswang. Hindi rin niya kami pinalabas ng bahay hanggat hindi siya nakakabalik sa aming bahay. Tumalima kaming mag-iina kahit pupungas-pungas pa kami ng mga sandaling yon. Bago sumikat ang araw ay nagpasyang umalis ng bahay si Tatay Pilimon at Mang Protasio. Naghintay na lang kaming mag-iina sa kanilang pagbabalik, pero hindi kami tumigil sa pagdadasal upang magabayan sila ng Diyos sa kanilang gagawing pagtugis sa aswang. Sir Eric, hindi ko po alam kung anong kasunod na kaganapan sa kanilang pag-alis, pero naliwanagan na lang po kami noong makabalik si Tatay Pilimon sa aming bahay noong bandang tanghali at hindi na niya kasama si Mang Protasio. Nag-alala pa kami at wala na ang albularyo, pero batay sa mga sinabi sa amin ni Tatay Pilimon ay nagpaalam na pala sa kanya si Mang Protasio at naghiwalay na sila ng landas noong magawi sila sa bandang palengke. Umuwi na ang albularyo sa kanyang bahay noong makatiyak siyang ligtas na makakauwi si Tatay Pilimon. Base pa sa pagsasalaysay ng aking ama ay napag-alaman naming nagtungo pala sila ni Mang Protasio sa may paanan ng bundok kung saan matatagpuan ang isang kubo, at doon nila nakita ang isang matandang lalaking nakahandusay sa sahig ng loob ng bahay. Wala na itong buhay at dilat na dilat ang mga mata. Isa na itong malamig na bangkay na umaalingasawang mabahong amoy sa apat na sulok ng kubo. Napagtanto ni Mang Protasio na yun ang aswang, lalo pat may nakita sila ni Tatay Pilimon na mga bahagi ng katawan ng tao na nakalagay sa isang malaking kawa sa likod ng kubo. Siguradong mayroon itong nabiktima sa nagdaang gabi
at balak pa nitong lutuin ang katawan ng tao bago pa binawian ng buhay. Nagimbal si Tatay Pilimon noong maisip niya kung gaano kalakas ang kapangyarihang tinataglay ni Mang Protasio para mapatay ang aswang kahit hindi nito personal na nakasagupa. Nakahinga din siya ng maluwag sapagkat wala nang dapat pangambahan at namatay na ang aswang. Hindi nagtagal ay nagkiskis ng posporo si Mang Protasio at dali-dali silang lumabas ng kubo. Lumikha yun ng malaking ningas ng apoy na tumupok sa buong kubo. Habang pinapanood ni Tatay Pilimon kung paano nilalamon ng apoy ang kubo ay biglang nagsalita si Mang Protasio. Ipinaliwanag niya kay Tatay Pilimon na kailangan niyang sunugin ang bahay ng aswang upang maitaboy ang masamang espiritu at hindi na kailanman makagambala sa buhay ng mga tao. Matapos nun ay umalis silang dalawa sa paanan ng bundok. Malayo-layo din ang kanilang narating at noong nakasapit sila sa may palengke ay may ibinigay na botelya ng lana si Mang Protasio kay Tatay Pilimon bilang proteksyon kung sakali man na may panibagong aswang itong makilala. Nagpasalamat si Tatay Pilimon at nag-umpisang magpaalam kasabay nun ay humiwalay na sa kanya si Mang Protasio patungo sa bahay nito. Natapos ang kalbaryo namin at bumalik sa normal ang lahat. Simula noong araw na yun ay naging maingat na kaming mag-anak. Hindi kami basta na lang nagtitiwala o naniniwala sa mga bagong kakilala. Sa tuwing nauutusan kami ni Marco na bumili ng karne sa palengke ay hindi na kami bumibili sa kung sino-sinong nagtitinda. Kinikilatis muna namin ang mga produktong binibenta bago kami bumili. Inaalam naming mabuti ang mga pinagmulan nito. Nanigurado kami upang hindi mapahamak. Hindi na rin kami basta nagkikwento o nagbibigay ng personal na impormasyon sa ibang tao. At baka sa susunod ay mayroon na namang kaming aswang na makaengkwentro. Naging wais kami at hindi nagpadaya sa ibang tao. Kaya naman kadalasan ay kami na ang pinagtitiwalaan ni Tatay Pilimon na mamalengke. Ayaw na naming magkamali katulad ng nangyari sa nakaraan. Natuto na kami at nangako sa aming mga sarili na kahit anong mangyari ay pipiliin naming gawin ang tamang desisyon at maging mapanuri upang hindi kami mawala sa sirkulasyon at hindi kami malagay sa alanganin katulad ng dati. Naging suki kami ni Aling Tasya at sigurado kami sa mga karning binibenta niya sa amin. Malaki ang pagtitiwala namin sa kanya sapagkat kamag-anak siya ni Mang Protasio at isa rin siya sa naging instrumento upang mailigtas kami sa kapahamakan na dulot ng kamuntik na pangyayanggaw sa amin ng matandang tinderong aswang. Malaki din ang utang na loob namin kay Mang Protasio kaya naman sa tuwing mayroon kaming masarap na putahe ay iniimbitahan namin siya sa aming bahay o di kaya ay dinadalhan namin siya ni Marco ng lutong ulam sa kanyang kubo. Alam naming nag-iisa na siya sa buhay kaya naman may pagkakataon na bumibisita kami sa kanya. May mga pagkakataong napapaisip kami ni Marco na baka mayroong ibang kamag-anak ang matandang tindero at siguradong alam nila ang ginagawang pagpatay ng albularyo sa aswang. Kaya hindi na kami nagtataka kung dumating ang isang araw at salakayin ito ng mga kamag-anak ng aswang. Kaya naman nababahala din kami sa kaligtasan ng albularyo lalo pat nag-iisa siya sa kanyang bahay. Hindi nagtagal ay dumating ang isang araw at inabutan namin siyang nanggagamot ng mga taong may sakit. Gayon din ang mga taong ginagambala ng mga aswang at iba pang lamang lupa. Kaya naman tumutulong na din kami sa kanya kahit sa maliit na paraan. Lumipas ang ilang buwan ay tinuruan na din niya kami ng mga orasyon sa pagpoprotekta sa sarili laban sa mga aswang at iba pang masasamang elemento. Gayon din ang panggagamot ng ibang may sakit. Tumagal ang maraming panahon at umalis kami ni Marco sa Ilocos upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Tinulungan kaming makapagpatuloy sa pag-aaral ang aming Tia Isabel na kapatid ni Tatay Protasio, kaya nakarating kami sa Maynila. Negosyante kasi si Tia Isabel, gayon din ang kanyang asawa at masasabi ko na mas nakakaangat ang buhay nila kumpara sa pamumuhay ni Tatay Pilimon pero malaki ang malasakit nila sa aming magkakapatid.
Kaya naman tumutulong din kami sa mga gawaing bahay at hindi kami nagpapasaway habang nakatira kami sa kanilang tahanan kasama ang aming mga kapinsan. Tinanggap na namin noon ang oportunidad upang matupad ang aming mga pangarap. Tuwing bakasyon na lang kami nakakauwi sa Ilocos. Sabik na sabik kami at puno ng kasiyahan kapag umuuwi kami sa aming lugar. Bukod sa makakasama namin ang aming magulang at mga kaibigan, ay namimiss din namin si Mang Protasio. Gayon din ang aming pagtulong sa kanya sa panggagamot. Itinuring na din naman namin siyang parang tunay na ama kaya ganoon na lang ang pagmamahal at malasakit namin sa kanya. Lumipas pa ang ilang taon at nabalitaan na lamang namin na namatay na si Mang Protasio at wala siyang napagpasahang apo ng kanyang mga lihim na karunungan at panggagamot sa mga taong may sakit at nangangailangan ng tulong. Pero sa kabila nun ay baon pa rin namin ang pasasalamat at utang na loob sa kabutihang ipinakita sa amin ni Mang Protasio, pati na rin ang mga kaalaman na itinuro niya sa amin ukol sa mga aswang, gayon din sa panggagamot sa may sakit. Isa yon sa mga dahilan kaya noong mabuntis ako ay naging alerto ako at marami akong kaalaman ukol sa mga pangontra at proteksyon laban sa mga aswang. Sa awa ng Diyos ay wala namang nakapagtangkang pumatay sa sanggol noong mga panahong nagbubuntis ako. Maayos ko namang naipanganak ang aking unang anak. Hindi rin ako nakaranas ng mga umaaligid na aswang sa tuwing nagkakasakit ang isa sa miyembro ng aming pamilya. Sa kasalukuyan ay isa na po kaming professional ni Marco at mayroon na po kaming maayos at permanenteng trabaho. Naninirahan po ako sa Ilocos kasama ang aking mag-anak samantalang si Marco naman ay tahimik na ring namumuhay sa Maynila, kapiling ang kanyang pamilya. Hanggang dito na lamang po ang kwento at sana ay marami po kayong napulot na aral batay sa aming karanasan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa muli. Maraming salamat po mga kanito sa inyong suporta. Salamat po, bye.